May nagtanong sa akin, "Ay po, Boss Ray, totoo po ba yung text ng OLA? Di naman po nagpakilala na kung anong OLA sila. May pulis at warrant na daw po ako. Nakaka-stress po talaga sila. God bless po sa inyo. Palagi po ako nakafollow sa inyo. Thank you po. Your arrest warrant from NCRPO is now for release. Please be informed of your voluntary surrender to avoid commotion in your area." Si Bugok, liaison officer ng Online Lending Financing Institution, kasama namin si SPO3 para sa warrant arrest mo. Malapit na kami sa area mo. Saan ka ba banda na? Bahay or trabaho? Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, tumira na naman. Warrant of arrest. Anak ng kamote. Warrant of arrest, sila mag-a-announce. Bakit ina-announce ang warrant of arrest? Diba? So, ano ibig sabihin? Iimayin natin daw maya-maya. Kasi sa totoo lang hindi ko maintindihan kung anong gustong palabasin itong mga bugok at abusadong ahente ng online lending apps. Diba? At kailangan mo i-announce. Sige nga. Si Raul, di nakapagtago yan. Anak ka ng kamote. Yun ho, ang tanong nyo kasi rito, ito, nakaka-stress na huka nyo itong mga to, dahil hindi sila nagpapakilala, nagpadala ng mensahe, tapos sabi meron daw pulis tsaka warrant of arrest. So ito yung message sa inyo. May warrant of arrest na raw po from NCRPO at na-release na. Wow. Kung na-release na, di sana yung mga kapulisan natin ng ang pumunta. Bakit kailangan in-announce mo? Kung totoo mang may warrant yan at in-announce mo, baka ikaw pa ang madali. Diba? Kasi nagiging sagabal ka doon sa operasyon ng mga kapulisan natin kung totoong meron man yan. Diba? Obstruction of justice yan. Kasi hindi mo na ba dapat yan? Ina-announce yan kung meron man warrant. Sira ulo to. Tsaka binigyan mo ng pagkakataon tumakbo yung kliyente nyo, sira ulo ka. Anak ka ng teteng. Tapos, ito pa, may sinasabi ka pa dito, voluntary surrender to avoid commotion. Ha? Bakit magbo-voluntary surrender? Sige nga. Pagka may warrant of arrest, di ba? At yan, ihawak ng ating kapulisan, pupuntahan yan doon sa lugar. Tapos, aarestuhin. Tapos, sasabihin mo, i-announce mo na may warrant of arrest para mag-voluntary surrender. Sira ulo ka ba? Sino sa tingin mo ang gagawa nun? Dapat nga yan, discreet Tapos, i-announce mo, luko-luko ka talaga. Nakikita niyo, walang kaalam-alam sa batas ng mga bugok na to. Diba? Tapos, sabi meron daw liaison officer ng Online Lending Financing Institution. Talagang hindi nilagay yung pangalan ng OLA. Bakit? Takot. Duwag. Hindi ho ba? Akala naman nila lulusot sila. Kasi kung nag-iisa ka lang na OLA, nung kliyente nyo, di huli ka din. Di ba? Tsaka paano ma-address ng maayos yan kung hindi ka magpapakilala? Diba? It's halatang halata na hindi kayo professional makipag-deal sa mga kliyente ninyo. Bakilala ninyo, Online Lending Financing Institution. Ha? Bubok, ilagay nyo yung pangalan ng lending nyo kung anong OLA kayo. Para para makapagpaano kayo, mapagpakilala ng maayos. Professional ang dating. Paano ngayon masusolusyonan yan kung hindi kayo magpapakilala? Sige nga, aber. Teteng. Tapos, may kasama nga kayong pulis. Bakit SPO3? Hindi na ito ang titulo na ngayon ng mga kapulisan natin. Matagal na binago yan. Di ibig sabihin, outdated kayo. Hindi nyo alam ang nangyayari sa kapaligiran nyo. Mario Joseph kayo. Ito pa nakakatawa rito. Malapit na raw sila.
Tapos, tinatanong ko nasan daw kay banda, bahay ko talaga. Nakakasakit ng ulo yung mga to. Bakit kailangan mong itanong doon sa aarestuhin kung nasaan siya? Aarestuhin nga eh. Patawa ka. Patawa ka, boy. Ano ka ng tete? Sige nga, ito, napakadali niyan eh. Sinong kriminal? Ha? Ang aamin sa kanyang kasalanan. Walang umaamin. Diba? Tapos i-anos mo yung warrant of arrest, tataas ba yung kamay niya? Dito niya ako kunin. Luko-luko. Kung meron man yung warrant of arrest at in-announce mo, todas ka na. Nag-isagabal ka dun sa sa operasyon ng mga kapulisan. Obstruction of justice ka. Walang iya ka. So, ibig sabihin lang talaga, wala kayong alam sa batas. Puro pananakot lang ang alam ninyo. Diba? Sabi ko sa inyo, baguhin nyo na yung style ninyo. Kasi pagka kayo na-raid, ayun, 250,000 each yan. Itatatwa kayo ng mga mga employer nyo. Di ba? Basahin niyo yung mga balita. Dapat alam niyo kasi nangyayari sa kapaligiran niyo. Tuloy niyo pa rin yung pananakot niyo at panghaharas. Ano mangyayari sa inyo? Wala. Sisiguraduhin niyo sa inyo. At pag na kayo na raid, ay, naka po. Katakot-takot na naman na tago ng mukha ang gagawin ninyo. Di ba? Nakita nyo, yung pinananakot yung warrant of arrest, ayun, nadali. Yun, di ba? Nahuli silang lahat. 131 yun. Tapos, may 17 ngayon na bumaliktad. Una, 40, nadagdagan ng tatlo. 17 na ngayon yung bumaliktad. Isisiwalat daw nila yung Sana nga isiwalat. Hindi lang isiwalat kung ano yung ginagawa kasi alam na natin yung ginagawa eh. Diba? Isiwalat nila kung saan mahuhuli yung mga amo nila. Pero I doubt na masasabi nila yun kasi ang mga ordinaryong empleyado yung mga wala naman nahuling mga managers eh. Diba? Tsaka kawalang yaan niya, nakita nyo? Ang address ho niyan, hindi dyan sa pinag-raidan. Kung di ako nagkakamali, sa Ortigas ho ang address niyan eh. Tas saan po na raid? Makati. Nakita nyo kawalang yaan? Di bawal? Talagang nagpapatakbo sila ng illegal. Di ba? Kaya tandaan nyo po yung lagi kong sinasabi sa inyo. Lahat naman ho talaga tayo nangangailangan ho ng pera. Lahat dumadaan ho tayo sa agipitan. Pero wag naman ho sa lahat ng pagkakataon na pag may dumaan sa feeds nyo, sa wall nyo, di ba? I-click nyo na kagad, i-grab nyo yung opportunity. Hindi ho. Unang-una, kung alam nyo sa sarili ninyo na hindi nyo kayang bayaran, kasi kailangan i-assess nyo muna sarili ninyo bago kayo manghiram Kung sa tingin nyo kaya nyo bayaran, meron kayong matatag na trabaho. Okay? Meron kayong meron kayong pinagkakakitaan at sa tingin nyo kaya nyo naman bayaran ang amortization, sige, walang problema. Pero kung wala kayong trabaho, estudyante kayo, huwag kayong manghihiram. Diba? Tsaka huwag nyo, meron kasing mga comments ako na-receive. Ang nanghihiram, kuwari, yung asawa, ang may trabaho, yung esposo niya. Diba? So, ibig sabihin, walang evaluation talaga nangyari, walang credit investigation. Basta may ID, may application na na-receive, meron yung e-wallet, doon na padadali pera. Diba? Kalokohan bang mapautang Hindi ganyan ang papautang Diba? Kaya wag niyo hong wag niyo na ho silang tangkilikin. Kagaya yung sinasabi ko, i-assess niyo yung sarili niyo muna. Pag sa tingin niyo kaya niyo bayaran, meron kayong hanap buhay, sige, manghiram kayo. Pero i-evaluate niyo muna yung mga hihiraman ninyo. Di po ba? Huwag kayo manghihiram dyan sa mga sa mga online lending apps na abusad. Marami naman hong mga tawag ito ng mga naggagawa ng content. Not only that, bago nyo kasi sila ma-download, mababasa nyo naman ho yung about the app Diba?
may mga ano doon, may mga comments doon, tsaka may mga rating doon. Pag nakakita kayo ng hindi magandang comments, wag niyo na hong anuhin tuluyan. Lalo kung may involved na ano na harassment tsaka mataas ang interest rate, wag niyo na hong tuluyan. Totoo po 'yan. No? Kasi kayo lang din po ang ano, kayo lang din po ang mapapahamak lalo kung mahina ang loob ninyo. O di po ba? Ngayon, ang gawin ninyo, manghiram kayo doon sa mga ano, legitimate na lending, financing at bangko. No? Ang red flag ho kasi sa mga OLA, wala ho silang documentary requirements na hinihingi. Ang hinihingi lang yung mga yan, ID. Paano mo mapapatunayan ng ID kung kaya mo magbayad? Diba? Paano mapapatunayan ng ID yung willingness mo magbayad? Diba? Hindi ho kaya patunayan ng ID yun. Oh. Kaya nga ho, ito kasi yan eh, ang pagpapautang po, no, hindi ho yan, iginagawad sa lahat. Okay? Hindi ho sa lahat ng pagkakataon pwede kayo makahiram. No? May mga times na madidecline kayo, madidisapprove kayo. Huwag ho kayo panghihinaan ng loob kasi at least, di ba, hindi kayo pinahamak. Kasi alam nung lending institution na yon, no, yung nagpapahiram na yon, na hindi mo pa kaya sa ngayon. In-assess ka niyang maigi. Diba? Kasi dapat may assessment yan eh. May credit investigation, may evaluation yan. Hindi po pwede yan na may nakitang hiniram, yun na. Hindi po pwedeng gano'n. Yan din ang sinabi ng Undersecretary po natin na umahandle po ng PAOK. Si Undersecretary Gilbert Cruz. Oh. Ang red flag dyan is yung hindi nanghihingi ng documentary requirements, yung mabilisan lang. Paano i-evaluate yung kung may kakayanan at mayroon bang di ba, na makapagbayad. So, wag kong ganun, no? I-assess nyo muna yung sarili ninyo. Tapos, doon kayo sa mga lending, financing at bangko. Mas mainam ho talaga kasi sa bangko. Bakit? Kasi napakalaki po ng ng magiging nyo dyan benepisyo nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi ganun kataas ang interest sa bangko. Totoo po yan. Mas mataas ho talaga ang interest sa mga lending tsaka sa financing kumpara ho sa bangko. Kasi ang bangko, may 2.5 yan, may 3, may 4, diba? Minsan nga, may 0.95 pa pagka magaling ka magbayad ng credit card mo eh. Totoo po yan. Oh. Mababa ho talagang di hamak sa bangko. Kaya kayo, alagaan nyo yung credit standing po ninyo. Kasi yung mga OLA na yan, wala naman ho maitutulong sa sa credit standing niya, lalo kung abusado. Hindi naman ho nagre-report sa sa CIC yan. Sige, sabihin na natin nagre-report sa CIC. Paano kung hindi kayo nakabayad? Di kayo pa ngayon na napahamak. Di po ba? Kasi alalahanin niyo po, ang CIC po batas yan, kisa yan. No, ang kisa po kasi ang yung batas na nagtatagpo sa CIC. Hindi pa kakatandaan niyo po 'yon. So, ngayon supposed to be yan, dapat lahat ng lending, financing at bangko is nagre-report po sa CIC. Itong mga bugok na at abusadong online lending apps na to, hindi lahat. Pero meron na nagre-report na abusado. Masakit niyan, hindi ka nakapagbayad, na-report ka ngayon. Nanghihiram ka ngayon sa bangko, hindi ka ngayon ma-approve. Bakit? Kasi nakita na meron kayong hindi nabayaran. Kasi yung kagandahan sa CIC, good or bad, na record po ninyo, nakikita nila. Makakapag-assess sila ngayon, makakapag-evaluate kung kaya ba niya talagang bayaran, bakit kaya nagkaganito, diba? Kasi i-assess nila yan eh. Hindi depende yan sa risk appetite nila. Kahit na sabihin mo meron kang record sa CIC na hindi maganda, kung mataas ang risk appetite niya mga yan at gusto kong pahiramin kanyang mga yan. Totoo yun. Hindi ho ibig sabihin na may pangit kayong record sa CIC, hindi kayo pahihiramin. May chance po kayong makahiram. It's just that, napakaliit. Napakaliit ho ng chance. Tsaka mahirap, mabigat. Okay? Panoorin niyo po yung mga videos na ginagawa po ng mga kakilala po natin ng mga content creator. Sila Ate Red, sila Kajani, si Mami Yam, si Tim Marcos, saka si Pat Quinto. Sila ho kasi nagre-review ng mga online lending apps, mga lendings, no? And even e-wallets or kahit na mga bangko, nagre-review yung mga yan. Okay?
Sila ho, tignan nyo kung ano yung mga pwedeng hiraman at hindi. Kasi ho, sa akin, hindi nyo maririnig yan dahil sabi nga ho sa pagpapautang din ho ako naghahanap buhay. No? Ayoko hong magbanggit para ho wala ang conflict of interest. Mahirap po kasi yun eh. Okay? Kaya nga ho binoblur natin, di po ba? Even the names, di ba? Kasi sanay ho ako sa ganyang klase ng hanap buhay. Mahirap po. Baka madali tayo ng Data Privacy Act natin, no? Kasi nga ho, sa pagpapautang ako naghahanap buhay. Okay? So, mabalik tayo dun sa Ang gawin niyo ho dyan, isang tabi po ninyo. Kasi nga ho, halatang-halata naman na pananakot lamang. Hindi ho sila ang mag-a-announce niya. Tsaka ang warrant hindi ina-announce yan. Discreetly pong ginagawa yan, mahuhuli kayo. Tsaka ho sa utang, wala ho hindi ho criminal yan case yan. Not unless kung nagpatalbog ka ng cheque, o di kaya nilinlang mo o niloko mo yung hiniraman mo, well, that's the time. Pwede kang kasuhan ng estafa or BP22. Yun, may mga criminal liability yun na maaari kang makulong. At not only makulong, may mga danyos pa kayong babayaran. No, yan ho ang mahirap dyan. Okay, tapos, pag-ipunan nyo, tsaka nyo bayaran. Okay, may mga nababasa nga po pala ako sa comment na dapat hindi na bayaran. Ako ho, hindi ko po pwedeng sabihin yan sa inyo. Kasi sinasabi nila na kulang pa yung halaga ng pera na natanggap ninyo dun sa panghaharas na ginawa nila. Okay? Yun ho, lagi nababasa ko sa comment section. Kaya, ako ho, wala kayong maririnig sa akin ganyan. Maniningil ho ako eh. It's unethical on my part na sabihin sa inyo, huwag bayaran yan. Kasi ako ho, pag hindi nakakasigil, masumasama din ho ang loob ko. Kasi, hindi lang ho ako typical na maniningil. Okay? Nagka-counsel po ako sa mga kliyente ko. Tinutulungan ko po sila, tinuturuan kung paano sila makakahulog. Ginagawan ho namin ng paraan. Gumagawa kami ng payment plans. Okay, kaya po ako, pagka, napunta ako sa inyo, nasingil ko kayo, gano'n tayo. Di ba, pag-usapan natin kung paano natin maiaayos yung pagbabayad dun sa nahiram po ninyo. Dapat ganun eh. Kasi hindi ho makukuha ng hindi makukuha ng sigawan, takutan yan. Wala hong mapapala dyan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.